Okay, so the kingdom of heaven is about kung ano yung ginagawa ng Diyos para sa ating lahat. Mula pa nung in the beginning and hanggang sa huli. So yun yung kingdom of heaven. And nag-work siya around God lang. And nagbe-benefit tayo from it. So, babalikan ko ulit to dahil last na ito. The broad meaning of the kingdom of heaven is the Lord is the sovereign of the universe. So, in a sense, His kingdom is universal. Yung kingdom ni Lord is yung heaven and in earth. Lagi nating tatandaan, even though nag-fail tayo as a tao, and nag-fail yung earth, kingdom pa rin ni Lord itong heaven. And gagawin niyang kingdom dahil yun yung purpose niya, that the new heaven and earth ay magsasama na. Parang katulad ng tao at ang Diyos, magsasama na. So, kingdom of heaven is God's sovereignty and authority that is revealed in Jesus Christ our King. So, kapag narinig niyo yung kingdom of heaven, kay Jesus kayo lalapit kasi siya lang yung may alam nun. Dahil galing na siya doon, tayo, dinadala niya lang tayo doon. So, God's work for the kingdom is for His glory. So, yung kingdom of heaven is something na kapag may ginawa yung Diyos sa puso mo, for example, pinalambot niya, binigyan ka niya ng heart na magmahal, umiwas sa kasalanan, that is the work of the kingdom of heaven. So, yan nga, God's work from the past, present, and future. So, nung past, yung creation and yung cross. Yung present is yung work ng Holy Spirit sa bawat isa. Hindi yung konsensya mo, kundi yung Diyos na kumukomfort sa'yo once na lagi kang kakaproblema. Diyos na lagi kang pinapaalala na si Jesus ay mahal ka. No? And future, which is ang work ni Lord sa future, is judgment. Yung mahatulan lahat ng mga tao na ayon sa kanilang gawa, sa mga makasalanan, and sa lahat ng ligtas ay para sa new heavens and new earth. So, huwag niyong isipin na kapag pumunta kayo ng heaven, puro ulap lang doon. So, makikita niyo rin doon yung binago ng Diyos na earth. So, itong earth na to, hindi papabayaan ni Lord. Actually, wala siyang pinabayaan unless doon sa lahat ng hindi niya tinawag. So, sa lahat na nakakaintindi. Then, the meaning, and another meaning of it, kasi masyado siyang broad, may narrow naman. The kingdom of God is a spiritual rule over the hearts and lives of those who willingly submit to God's authority. So, nagiging part tayo ng kingdom once na yung nais mo ay uma-align dun sa nais ng Diyos. For example, gusto mo pumunta ng church. Uma-align ka na, di ba? So, pumapasok ka na doon. And si Jesus ay king, kaya kahit saan man siya pumunta, dala-dala niya ang bandera ng kingdom niya sa mga tao. So, yung kingdom, huwag natin isipin na malaking palasyo, tapos may mga buildings around it. Hindi siya ganon, kasi it is more on spiritual. Kapag spiritual, sinasabi natin, hindi natin siya nahawakan. No? Something na hindi natin maintindihan. Katulad ng sa Diyos na hindi natin siya fully maintindihan. That's why we are lagi tayong nagsisik sa Kanya. And if si King Jesus ay nasa atin, kung yung hari ng kingdom ay nasa atin, for sure, na pwede rin natin tawagin ang ating mga sarili na kingdom ng Diyos. Because in our hearts, nandun siya. In our church, nandun siya. Wherever the Spirit of the Lord is, nandun siya. Saan mang sulok ng mundo. So kung nasaan ang Diyos, nandun ang kingdom ng Diyos. So ganun natin siya tignan. Huwag natin siya tingnan as na hindi sinasabi ng Bible. So that's why, kaya ito yung ating topic. Kasi, yung kingdom of God or heaven, doon natin makikita sa mga parables ni Jesus. And sa mo pa natin basahin kasi hindi ko maintindihan ba sinabi ni Jesus, meron daw gagawin ko dapat to para mapunta ako sa langit, ganun ba talaga yon? Pero hindi. Muna tayo ng hangit dahil sa grasya ng Panginoon. Lagi natin tatandaan. So, ano ba yung purpose ni Jesus? Ba't siya nagkwento ng parables? Ba't di niya na lang agad sinabi? Or in-explain? Kasi, that time, gusto niyang i-reveal yung truth sa mga taong gustong malaman yung kingdom. And then, i-conceal. Kumbaga, mas patigasin yung puso ng mga taong ayaw hanapin ito. Kaya that's why, kapag nagbasa sila ng parables, hinahanap lang nila yung kung ano yung makaka-benefit sa kanila. Seek the kingdom of heaven and you will add to the righteousness. Ewan ko, tama yung sinabi ko, pero ganon. Nagiging
Hanapin ko lang yung kingdom ni Lord and then makukuha ko tong lahat. So, ibig sabihin, hindi ka nakatingin dun sa nais ng Diyos. Nakatingin ka dun sa nais ng puso mo. Hinahanap mo kung ano yung blessing. Hinahanap mo yung blessing ng Diyos. Imbis na yung nagbibigay ng blessing. So, yun yung nagiging problema. And then, syempre, ba't siya nagkwento sa parable? Kwento niya. Dahil para ma-delay yung kamatayan niya sa tamang oras. Hanggang sa tamang oras. Ayan, so, yun lang yung ating intro dyan. So, last time, tatlo yung parables natin. And talagang sinisipag si Jesus dito dahil 4 yung ating parables sa pag-uusapan. So, before we start, let us pray muna. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa malamig na panahon, Panginoon, sa maulan na panahon, Panginoon, na naparanas mo ngayon sa amin. And thank you, Lord, Panginoon, sa bawat kaluluwa na idinala mo dito upang makarinig na yung salita. Lord, I pray, Panginoon, yung mga salitang maririnig namin ay magpalambot ng aming puso. Huwag ito patigasin, Panginoon. Palambutin ito, Panginoon, at baguhin ito ang aming isipan at aming mga galaw sa aming panghabang buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa na po namin inaalay ang oras na ito. Paintindi mo sa bawat isa, Panginoon, yung lahat ng maririnig namin and lahat ng lalabas sa aking bibig, Panginoon. Lord, ikaw na po siyang bahala, patawarin mo ang mga nagawang kasalanan ng bawat makakarinig, and baguhin mo, Panginoon, ang aming isipan as we go, Panginoon, sa iyong presensya. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinataas sa lunan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, 4 yung ating pag-uusapan. Parable of the lost sheep. Naku, hindi ko nabago. Parable of the lost coin. Lost coin yan. And then, parable of the prodigal son and the parable of the shrewd manager. So, actually, magkakasunod dyan, Luke 15 hanggang chapter 16. So, yun yung kagandahan. So, lagi niyong isipin na yung chapter sa Bible, hindi sila magkakahiwalay talaga na magkakaibang kwento. Talagang magkakarugtong sila. Parang 15 tsaka 16. Magkasama yun. Ganun. So, syempre, pupunta naman tayo sa dako na magko-context muna tayo. Actually, napakaganda ng parable, itong huling parable na to. Kasi, connected siya dito sa ating timbers na deny thyself, take up thy cross, and follow thee. O follow Jesus. Kasi ano ba yung cause ng pagiging disciple ni Jesus? Kala natin, yung pagpasok sa relasyon ng Diyos is yung madali lang. Pero actually, sa pagkikipagrelasyon sa Diyos, struggle yon. Lagi tayong may daladalang burden na dapat ibigay sa Diyos, siya ang maghawak, at lagi natin sa Kanyang ipaadya. Yun naisip ko. So, the cause of discipleship. So, pupunta muna tayo sa Luke 14, 25 to 35. Ayan. Ano lang naman to. So, ito yung sinabi ni Jesus. Ito kasi yung pinakauna niyang sinabi bago siya magkwento. Kasi syempre, bago ka magkwento, nag-aano muna siya. May mga topic muna siyang dadaanan. And then, para masalo natin maintindihan, magkukwento siya. Ang dami niyang kwento. Nakarinig na ba kayo ng maraming kwento? Parang si Jesus yon. So, now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me, si Jesus, and does not hate his own father and mother, and wife and children, brothers and sisters, tito at tita, lolo at lola, yes, and even his own life, sarili mong buhay, he cannot be my disciple. Pag nabasa mo yun, parang hindi ito hinahanap ko, Jesus. Gusto ko yung added to my righteousness, yung mga blessings ba. Iniiwasan natin yan. So, titingnan natin yan kung ano ba ibig sabihin yan. So, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Ano ba ibig sabihin ng pag-bear ng cross? So, yan yung matitingnan natin. So, sa verse 26, hating your own family and your own life, ibig sabihin nun, yung hate dyan, ibig sabihin lang yan, mas mababa na pagmamahal. Hindi talaga siya parang na talagang magalit ka dun sa isang tao. Kasi, sabi ni Lord, love God more than anyone or anything else. Kumbaga, ang ibig sabihin na hate your own family, dapat mas mahal mo si Lord over your family. Na para bang yung relasyon mo sa ibang tao, mas pinapriority mo si Lord over them. Or mas minamahal mo yung si Lord over them.
For example, merong nagyaya sa'yo na pumunta tayo ng bar, o gawin natin to, nakawin mo yon, kunin natin yung pusa. May mga ganon. Pero, wag mo, wala si Regine dito, pero, ayun, na hindi ka susunod sa kanila. Kumbaga, imbis na sundin sila, sasabihin mo sa kanila na ayaw ito ng Diyos. Mas gugustuhin kong sundin yung nais ng Diyos kaysa dun sa nais mong mangyari. So, hindi ibig sabihin ito na na magalit dahil sinabi din ni Jesus na love your enemies. Pwede ba niya sabihin na mahalin mo yung enemies mo pero yung magulang mo huwag mo mahalin? Ganun ba ibig sabihin niya? Or honor your mother and father. Ba't pa sinabi ni Lord to kung huwag mo pala mahalin yung sarili mong pamilya? Another one is love your neighbor. Sinabi ba dito na mas mahalin mo yung kapitbahay mo kaysa sa sarili mong magulang? So, hindi yun ibig sabihin na i-hate natin yung own family natin para masundan si Jesus. Ang ibig sabihin lang ni Jesus na itaas natin si Jesus sa ating mga puso. Sa lahat ng mga taong mahal mo, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, dapat ang pinakamahal mo over all of them is si Lord. Lagi niyong tatandaan na yung love, hindi niya kabaliktaran ay hate. Ang kabaliktaran ng love is indifference. Ano yung Tagalog indifference? Wala kang pake. Hindi natin mahal yung tao kapag wala ka ng pake. Kasi, yung may hate, yung term natin ngayon, meron ka pang pake sa kanya kasi nagagalit ka doon sa ginawa niya, bakit niya nagawa yun, minahal kita, ba't yung ginawa yun? Di ba, may mga ganun pa. So, hindi natin pwedeng ikumpara yung hate tsaka yung walang pake. Or yung hate tsaka love. Kasi yung love talaga is something na meron tayong itinataas, pinakamataas. Di ba sa pamilya natin, sa mga karelasyon natin, merong mas mataas. Di ba? Mas mataas yung asawa kaysa sa magulang, kaysa sa anak. Minsan nagda-jumble pa yan. O ito, tips ko sa mga mag-asawa. Narinig ko lang naman, wala pa akong asawa. Pero gusto kong i-apply. Na mas mahalin natin yung asawa natin kaysa sa mga anak natin. Kasi, ang asawa mo, kayo ang naging isa. Hindi yung anak mo na kayo naging mag-isa. So, lagi nating tandaan na mas mahalin natin yung magulang natin. Yung asawa, kabiyak. Kaysa sa sarili nating anak. Kasi, dun nagkakaroon ng problema. Kapag mas mahal mo yung anak mo, kunyari, napalo ng asawa, mas magagalit ka. So, ano nangyayari? Yung dapat hindi mapaghiwalay, napaghihiwalay ngayon dahil sa anak. Kaya minsan, napakaganda rin na hindi naghihiwalay yung mag-asawa dahil sa anak. Pero sana, hindi maging dahilan yung anak para maghiwalay yung asawa. Kasi kayo yung pinag-isa. Kayo yung kinasal. Kayo yung pinag-isa ng Diyos. And kami yung magiging nimayan. Pero ayan lang. Share ko lang. Okay. Tatagal na naman tayo. Oras na naman. Okay. Nasa intro pa lang ako. So, the cause of discipleship is carrying yung burden, yung carry the cross, carrying and facing suffering and death for the name of Jesus. So, yung pagsunod kay Jesus is something na parang magiging against ka sa mundo. Kapag sumunod ka kay Jesus, maraming titira sa'yo. Bakit yan yung pinapaniwalaan mo? Huwag mong gawin yan. Di dayain mo yung timesheet mo. Parang may extra 500 ka. Hindi ko gagawin yan. Diba? May night differential sa mga nakakaintindi. So, ngayon, sa verse 28-33, in-explain ni Jesus dito yung cost ng pagiging disciple ni Jesus. Parable of the builder and the king. Sabi diyan doon sa builder na meron bang tao na mag-build ng isang building and then hindi niya alamin kung ano yung magagastos. Kasi in the end, magsisisi siya kasi kulang pala yung gastos niya para matapos yung building niya yun. Isa pang example na binigay ni Jesus is yung king na susugod ba siya sa gera na hindi alam kung ano yung kawal, kung ilan yung kawal ng kalaban. Nung sumugod yung king na meron siyang 10,000, pagpunta niya doon, nakita niya 20,000. For sure, yung king na yon hindi makikipaglaban. Kasi alam niyang lugi siya. So, alam niya yung cost. So, every time that
we follow Jesus, dapat alam natin yung cause. Ano ba yung magiging kapalit nito kapag sinundan ko si Jesus? So, know the cause of following Christ, then renounce all and follow Jesus. Yun yung sinabi sa verse 33. Renounce all and follow Jesus. Ibig sabihin lang nito, mahalin mo ang Diyos, follow mo si Jesus, kumpara sa lahat ng mga bagay na meron ka dito. Kasi lahat ng mga bagay na meron dito ay temporary lamang. At ang Diyos ay eternal and forever will be with you. Kaya nga sinasabi ko sa Youth Live na mawala man lahat sa atin, sabihin mo, walang-wala ka na. To the point na magsusuicide na. Sorry sa word. Lagi mong tatandaan na merong Diyos na laging nasa sa'yo. Lagi mong kasama. Hindi kailanman siya mawawala sa'yo. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciples. Yan yung sinabi ni Jesus. Ang nais lang ni Jesus is yung sa puso mo, dapat siya yung pinakamataas. And yung lahat is bonus lang. Hindi dapat sila yung maging priority, kundi yung nais ng Diyos over them. No? Kasi minsan, kapag may nakakagawang kasalanan, yung mga kapamilya natin, nag-a-adjust lang tayo. Or minsan, hindi mo na lang pinapansin. Ibig sabihin lang doon, mas pina-priority mo sila kaysa doon sa nais ng Diyos. No? Or mas pina-priority natin yung feelings natin. Pag na-hurt ka, gusto mong saktan yung tao. So, imbis na pigilan mo, at dahil ito yung nais ng Diyos, huwag kang magalit, huwag kang makipag-away. So, nasusunod natin si Jesus. Sabi ng parang. Okay. Tapos sumunod sa verse 34, salt is good, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Actually, yung salt, hindi naman nawawala ng lasa. Nadidissolve lang. Kumbaga, pag naglagay ka ng salt, matutunaw siya. Tapos magkakaroon ka ng lasa. Magkakaroon ng lasa yung ulam, for example. So, salt ay nagagamit sa maraming paraan. Dito kinumpara ni Jesus yung disciple, yung salt. Kasi yung salt nagagamit sa ulam, sa pag-preserve ng ulam, sa paglinis ng kusina, paglagay sa kilikili, tawas yun. Salt din yun. Huwag niyong kakalimutan, salt po yun. So maraming gamit yung salt. Naalala ko yung nanay ko, sinasabihan niya pa ako dati, maswerte kayo. Though hindi naman totoo yung swerte. Na kayo nagtututbrush kayo, may toothpaste na. Kami, asin lamang. Ganun. Alat nun. Pero nakikita nyo na maraming gamit yung salt. Tapos sinabi pa dito ni Jesus na, it is of no use either for the soil or for the manure pile. So ginagamit din yung salt pampataba ng lupa. No? Pero kapag hindi ka salt, yung sinasabi dyan na flavorless salt, walang lasa na salt, actually hindi ka talaga salt. So sa mupas, kung akala mo Christian yung taong yon, baka hindi naman talaga. O akala mo Christian ka, pero hindi naman talaga. So may mga ganon. So ito yung sinasabi ni Jesus dito na salt. So that's why, if you want to follow Christ at meron pa tayong pinanghahawakan na mas mataas pa kayo sa Panginoon, we are the flavorless salt. Hindi tayo makasunod at hindi tayo magagamit para sa kingdom of God. Hindi tayo makasunod. Bakit? Kasi may mas priority ka eh. Kaya tayo nahihirapan lagi. Kaya tayo laging pumapalya kasi may itinataas tayo, mas may pina-priority tayo kaysa sa doon sa nais ng Diyos. And lahat tayo doon sa pool. No? And mahirap mang magamit yung isang bagay kung hindi naman niya sinusunod yung master. Hindi mo magagamit yung, for example, sa trabaho. Gusto mo ng paalsi sa trabaho yung ayaw sumunod, di ba? Or palitan mo, di ba? Minsan kasi, di ba, mga reklamo natin, hindi ko naman trabaho ito, ba't ako gumagawa? Dapat ako na lang dyan, di ba? May ganun tayong moments. So, ganun din dito. So, ngayon, ang main topic question natin is, paano maibalik yung alat? Ang ibig sabihin ko dito yung alat, hindi maibalik yung lasa. Kumbaga, paano tayo maging disciple ni Jesus? And then, ano yung rason para i-deny ang lahat para kay Kristo? Talikuran ng lahat para kay Kristo.
talikuran yung mga nais natin para kay Kristo. Lagi nyo tatandaan, hindi ko sinasabi na talikuran or iwanan. Ang ibig ko lang sabihin is, itaas natin ang Diyos sa puso natin over all of the things na meron dito sa mundo. Or kung sino man. So, then ang last question, ano ang gagawin natin sa mga i-deny natin? Nagbigay si Lord, nag-create si Lord, syempre, para sa mga Kristiyano at follower ni Jesus, merong use yung mga bagay na pinapriority natin. Hindi lang natin sila parang papabayaan. Kumbaga may gamit. So, yun yung ating alamin sa mga susunod. So, sabi dito, it is of no use either for the soil, for the manure pile, it is thrown away. Sabi ko dito, hindi pwedeng sabay mong inaasahan si Jesus and the things of this world. Sa Mupas, marami tayong, Lord, kapag may problema tayo, kay Lord tayo pupunta kapag walang-wala ka na. Pero kapag meron ka pang option, punta ako dito sa tito ko, mangungutang ako. Diba, minsan gano'n tayo eh. Mas nagre-rely muna tayo dun sa mga bagay-bagay sa ibang tao, imbis na sa Diyos agad. Nakikita na nun kung ano ba talaga yung laman ng puso natin. No? Ngayon, this is the unforgivable sin. Di ba sinabi dito na kung hindi ka magamit, you are thrown away. So, pinapakita lang ito doon sa mga parables natin na lahat ng tinatapon mapupunta sa impyerno. Pero ano ba ibig sabihin ng unforgivable sin? Kung ayaw mo kay Kristo, ibig sabihin ayaw mo ng kapatawaran. Hindi mo maako na makasalanan ka. Hindi ka mapapatawad kapag nireject mo yung forgiveness ni Lord. Siyempre, unforgivable yun. Siyempre, nireject mo na yung forgiveness. Ito yung sinasabi sa Bible na unforgivable sin. Dahil yung mga Pariseo, kilala na si Jesus, kilala na nila si Jesus kung ano yung mga ginawa niya, yung mga signs and miracles, and still, hindi pa rin sila naniwala kay Jesus. And that is the unforgivable sin. Kasi yung mismong forgiveness, nireject mo. Diba? Humihingi ka ng sorry, pero nireject mo. So parang counterintuitive, diba? And accepting Jesus' forgiveness is the reason to deny ourselves. And that is repentance. Ang ibig sabihin lang ng deny ourselves, talikuran yung mga bagay, itaas si Jesus sa ating mga puso. Ibig sabihin lang nun is repentance. Tumalikod sa kasalanan. Kasi kasalanan na mas priority mo yung mga tao sa paligid mo, yung mga anak mo, yung asawa mo, mas priority mo sila kaysa sa Panginoon. Mas priority mo yung pera, yung trabaho kaysa sa Panginoon. Kasalanan yun. And dapat yun yung nire-repent natin. Yun yung dinideny dapat natin. Okay? So ngayon, di ba yan yung 35? Sabi sa 35, he who has ears to hear, let him hear. Kung sino man yung may tenga, makinig. Then, sumunod na verse, pinagdugtong ko yan kasi magkarugtong talaga. Now the tax collectors and sinners. Sino mga kasalanan dito? Hindi niya itaas yung kamay nyo. Kung kayo yun, we're all drawing near to Him. After sabihin ni Jesus na he who has ears to hear, let him hear, lumapit ngayon yung mga tax collectors and sinners kay Jesus. Then yung mga Pariseo, sabi ng mga Pariseo, and the scribes, grumbled. Ano yung grumbled? Kakarakrus pala sila doon. No? De, joke lang, hindi grumble yan. Grumble, ibig sabihin, bumubulong sila. May sila, parang Timoto si Jesus. So, sabi nila, this man receives sinners and eats with them. So, yan yung sumunod na verse. So, dyan na tayo papasok. Parable of the lost sheep and the lost coin. So, ito na yung unang parable. So, balikan lang natin yung question. Ito yung question natin sasagutan. Tapos sa uli, makukuha natin yung sagot. Sinabi ng mga Pariseo, lumapit yung mga makasalanan. Sabi ng Pariseo, Timoto si Jesus. Sumasama sa mga sa mga tax collector, mga traidor ng bayan, mga kriminal, mga magnanakaw. This man receives sinners and eats with them. So yung tax collectors and sinners dyan, sila yung mga tinuturing ng mga kasalanan sa time na to. Yung tax collector, kumbaga sila yung pinaka makasalanan kasi sila yung traidor sa country nila kasi nagsiserve sila sa Romans para buwisan sila, kuhaan ng buwis. Pero sila yung tinuturing ni Jesus na nakakarinig
at sinusuko ang lahat para makinig kay Jesus. Kaya kung alam mo makasalanan ka, makinig ka kay Jesus. Kasi maganda rin yung sinabi ng mga Pariseo kahit grumbling yung ginawa nila or may galit, no? This man received sinners and eats with them. And praise God for that kasi tayong lahat ng makasalanan, pumunta siya dito para sa ating lahat. And it pictures out yung mangyayari sa end times. Na kapag nakasama natin ang Panginoon muli, meron tayong salo-salong kakainin. Salo-salo nating, meron tayong fellowship doon at magkakainan. Lahat tayo gusto natin kumain. Lalo na sa mga halata, di ba? Kasi yun yung nais ng Diyos para sa ating lahat. Mag-fellowship, magkaroon ng relasyon. At involved doon yung kainan. And thank God, dahil si Jesus, sumasama siya sa mga makasalanan. Hindi sumasama, kumbaga, inaakay tayo ni Jesus papalapit sa Panginoon. Ngayon, ayan, the grumbling of the Pharisees, parang pirata. Pharisees, sila yung mga self-righteous teachers who are against Jesus. Kahit anong sabihin ni Jesus, kahit anong miracles ang pinakita niya, pagaling na, pinalakad yung bulag. Tinignan ko lang kung may tulog. Hindi. Nakakita yung bulag, nakalakad yung pilay, di ba? Yan. Tama naman. Ba't kayo tumawa? Tama na. Then they said, di ba, this man received sinners and eats with them. May totoo naman sa sinabi nila, pero hindi nila alam hindi nila ma-appreciate yung katotohanan na to. Kasi hindi nila makita na makasalanan sila. No? Sila yung mga self-righteous. Kaya minsan may mga tao na hirap pumunta ng church kasi piling nila matuwid sila. Pag siniran mo, alam mo, mahal ka ni Lord. Huwag mo sa akin sabihin yan. Sabihan mo yun dun sa bully na yun. O dun sa, manloloko na yun. Or dun sa scammer na yun. Huwag sa akin. Diba? Minsan ganun sila. Kasi mas nagre-relay sila sa sarili nila kaysa sa Panginoon. And sana, isuko natin sa Panginoon yung mga ganun nating ugali. Dahil lagi natin tatandaan, lalo na yung word na utang na loob, no? So, huwag natin gamitin yon. Baka hindi, kasi minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin napapansin na self-righteous na. So, dapat everyday. For example, bago ka matulog. Minsan, kaya tayo hirap matulog, apektado na ako doon. Hindi kasi ako humihiga sa kama. Pero, merong time na humiga ako, hindi ako makatulog. Pero dumating yung point na nag-iisip ako, ano ba yung mga ginawa ko ngayong araw? Then, marereflect mo na parang mali yung ginawa ko. Parang may something doon sa ginawa ko. Dapat lagi nating i-reflect yung sarili natin at idulog sa Panginoon. Lord, nakita mo kung ano ako, Panginoon. And patawarin mo ako sa lahat ng aking ginawa. At ipaalala mo, Panginoon, na susunod, huwag ko nang gawin yun. Huh? Ganun tayo makipag-usap sa Panginoon. Hindi yung prayer na laging laging nakaluhod, nakatungo. Diba? Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay mahalaga. Hindi lang basta yung Heavenly Father, yung kabisado mo pa, diba? No. Ayan, so punta na tayo sa parable of the lost sheep. What man of you having 100 sheep, if he has lost... teka lang, parang sumobra na tayo. Hindi ko nalagay yung chapter 3. Verse 3 pala. So, in verse 3, sinabi doon, and si Jesus nagkwento. Yun lang yun. Kasi, nag-grumbling yung mga Pariseo. Bakit yung mga makasalanan siya samahan ni Jesus? So, nagkwento ngayon si Jesus. One man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Tapos sabi pa dito sa verse 7, Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance.
So, may tinatamaan na dito si Jesus. So, yung mga Pariseo, ako ba yun? Hindi ako yun. No, minsan ganun tayo pag sa preaching. Di, si ano yan, si Raymart yan, di ako yan. No, may mga ganun tayo moments sa preaching, no? Always remember na lahat ng word na ma-receive natin dito is para sa ating lahat. No? Akuin natin. Then sa parable of the lost coin, or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Ngayon, siyempre, tatranslate natin. The man and the woman there, yung lalaki na hinahanap yung lost sheep, and yung woman na hinahanap yung lost coin, they represent God, who is the one who initiates seeking the lost. Hindi dahil, kapag tatanungin ko kayo, sagutin nyo lang to sa isipan nyo. Paano ka naligtas? Kapag sinabi mo, tinanggap ko po si Jesus, mali ka na. Dahil, in the first place, ang Diyos ang unang tumalon sa dagat at iligtas kang nalulunod sa kasalanan. Si God ang unang nag-first move, hindi tayo. Ang move lang natin is malunod. Walang gawin. And when He finds them, He celebrates with His friends. Ganon, tayo niligtas ng Diyos. Kaya sinasabi ko pa lang na ang kaligtasan, wala tayong ambag doon, kundi kasalanan lang. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. GIF yan, pero hindi gumagalaw. Baka siguro dahil nung inano ko yan, dinownload. Pero yung na yan, may niligtas siyang sheep. Kasi nakakatuwa lang, pagligtas niya, bumalik uli doon sa bangin. So, kung naalala niyo yan. Nakakatuwa lang. Pero ganun tayo. Inalis na tayo doon, tapos bumalik na naman. Pero ang kagandahan sa Kristiyano, lahat naman ng tao ganun eh. Sasabihin nila, magbabago sila, pero ginagawa ulit. Tapos sa Kristiyano naman, sabihin nila, "Lord, I will follow you." Pero, Monday to Friday, ginawa na naman ulit. Alam niyo yung pinagkaiba natin sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Tayo mga taong makasalanan na lumalapit palagi sa Panginoon at humihingi ng pagpapatawad. Yung nagre-repent, na nagsasabi na, "Lord, tatalikuran ko na yun. Lord, tulungan mo ako na maiwasan yung kasalanan yun." Ang mga Kristiyano humihingi ng tulong sa Diyos. Sa mga tao sa labas, nagre-rely sila sa sarili nila. Yan yung pinagkaiba. So, yung lost sheep and lost coin, the one that was lost, the one that is now found, and the sinner. Tayo yun. Tayo yung once lost and now is found. Huwag mong laging isipin nung pinanganak ka, yung nanay, tatay mo, Christian, tas ikaw, pinanganak kang Christian. Walang ganun. Walang ganun. Tatay mo, pastor, nanay mo, pastor's wife, anak ka. Ang kaligtasan ay individual. Lahat tayo naging lost, nawala sa piling ng Diyos, at hinanap niya tayo. Hinanap ka niya. No? And ngayon, highlight yung celebration. Pinakita nito ang wagas na pag-ibig ng Diyos sa mga nawala. Kung mapapansin nyo, 100 yung tupa ng lalaki. Tapos iniwan niya sa open country. For example, dyan sa daan. Di ba, anytime parang may kukuha, di ba? Pero iniwan niya yun para dun sa isa. Pwede natin sabihin, ang babaw naman ng lalaking yun. Ba't niya pa hinanap yung isa? Meron pa naman siya 99. Or dun sa woman na meron 10 coins. Yung 10 coins doon, ang ibig sabihin nun, bawat isang coin is pang isang araw na sahod. No? So, mahalaga talaga sa tao that time, yung 1 coin na yon kasi pang isang araw na pagkain na yon or pang buhay sa isang araw. Pero kung iisipin, ang dami mo namang ipon.
Ba't masyado mo namang hinanap yung coins mo? Magdamag ka naghanap dun sa isang nawala. Kung may isip natin, parang ang babaw. Kung may isip natin na yung pagmamahal, parang ang babaw, akala natin ganun. Last time, pinag-usapan kung ano yung worldview. Yun yung sinasabi ng mundo sa atin. Na yung ganyang pagmamahal, ang babaw mo naman. Di ba, sinasabi pa natin sa iba, ang tanga-tanga mo naman. Bakit mo pa rin hinahabol yun? Bakit mo pa rin hinahanap yun? Yun yung definition natin ngayon sa pagmamahal. Tapos sasabihin ng mundo sa'yo, maging wais ka. Huwag mong sundin yan. Merong philosophy na nagsasabi na di ko na naalala yung pangalan, pero sinasabi na, unahin mo muna yung sarili mo para maging successful ka sa buhay. Huwag kang magmahal or huwag kang magjowa. Yan yung sinasabi nila. Para hindi ka masaktan. Yan yung sinasabi ng mundo natin ngayon. Pero anong makikita natin dito? Hinanap ng taong yon yung isang nawawala. At yung isang coin na nawawala, ang ibig sabihin lang nun, mahal niya yung mga tupa niya. Mahal niya yung inipon niyang coins. Kasi minsan sa atin, kunyari, marami akong Ito, si Edren, marami siyang effects. Yan. May nawalang isa. Sasabihin niya, okay lang. May marami pa naman akong magagamit. Marami pa naman akong mapipihit. Diba ganun, di ba? For example, marami kang cellphone. O, sino dito may 3 cellphone? Baka meron dyan. Sasabihin mo, pag nasira yung isa, okay lang, may 2 pa ako eh. Pinapakita lang nun, na kaya ka merong 3 cellphone, kaya mahal na mahal mo na meron kang cellphone. Kasi, okay lang na may mawala, kasi okay ka. Para mas lalo natin maintindihan, na kaya mo nasasabi yon kasi mahal mo yung sarili mo. For example, nawala lahat yon, doon ka na mag-aalala kasi wala ka nang magagamit. Pero kapag isa lang yung nawala, may magagamit ka pa. So, ang concern mo lang, hindi yung mga cellphone or yung mga effects, ang concern mo lang yung sarili mo. Paano yan wala akong magamit kung nawala lahat? Paano kung meron ka pang natira? Buti na lang, meron pa magagamit. So, pinapakita lang nun na concern ka sa sarili mo imbis dun sa nawala or dun sa mga gamit na meron ka. Ganon din dito. Dahil mahal nung tao yung tupa, may mawala mang isa dun, hahanapin niya. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya yung tupa na yon. And ganon sa Panginoon. Walang favoritism yung Panginoon na sasabihin na, may nawala sa church ng LPCF. Okay lang, may 55 pa naman eh. 65 pumunta sa camp. May 65 pa naman, okay lang mawala yung isa. Hindi ganon ang pagmamahal. May mawalang isa, hahanapin natin. Ganon yung pagmamahal. Hindi dahil okay pa tayo, kundi dahil hanapin natin yung taong yon dahil mahal ng Diyos yon. Kaya, yung parables na to, encourage din sa atin na huwag tayong maging kampante na may nawawala sa church. Huwag tayong maging kampante na ikaw nasa church, then yung pamilya mo wala dito. O hindi kilala ang Diyos. Ganon kahalaga sa Diyos yung bawat kaluluwa. Kaya sinabi dyan na there is joy in heaven in over one who repents. Paano magre-repent kung hindi tayo nag-share sa mga taong malapit sa atin? No? Yan yung pag-ibig ng Diyos. Hanapin niya kahit isa lang mawala. Yan ang pag-ibig. So, yan, na-explain ko na yan. Diba? Kapag may nawala akong pera or tupa, sabihin ko na meron pa akong 99. Self-righteous yun. Kaya okay lang sa'yo na may mawalang isa kasi may 99 ka pa. Self-righteous yun. Self-love yun. No? Minsan akala natin nagmamahal tayo, pero madalas nagmamahal tayo kasi mahal natin yung sarili natin. Di ba yung iba naghahanap ng jowa? Naghahanap sila ng jowa kasi para may magmahal sa kanila. Tapos kapag may bagong dumating na tao, minahal siya,
Okay lang mawala ito kasi meron ng bago. Yan na yung pinapakitang pagmamahal ng mundo ngayon. Pero ikaw, once na nag-away kayo, nawawala yung love kasi yun yung feeling di ba? Nawawala yung feeling. Pero, ba yan? Dami niya namang ginawang mali. Dapat ko pa ba siyang mahalin? Pero ano ba ibig sabihin ng pagmamahal? Sinabi ko dito na God loves us because He loves us. Hindi because kailangan ka niya. Or yung katulad nung in-example ko kanina, may kailangan ka, kaya okay lang may nawalang isa. Kasi meron ka pa naman. Ganon din kapag magmahal. Namamahalin mo yung tao kasi mahal mo siya. For example, nag-away kayo. Na-experience ko to kay Mayan. Kasi may time na, kwento ko na ba? Kasi may time na, di ba, bad trip ka, gusto mo ng lambing. Tapos, nung nagagalit ka, di ba? Nagalit din siya. Ano ba yan? Kala ba mahal ako nito? Sabi ko, ba't ko pa ba mahal to? Diba, minsan iniisip mo bakit ba ako nagtitiis dito? May ganun. Tapos, babalik ako dun sa alam mo yung kagandahan sa atin, kaya tayo merong anniversary. Kasi yun yung mga bagay na dapat natin balikan Katulad ng cross. May mga bagay dapat tayong binabalikan para alam natin yung pundasyon ng ating pinaniniwalaan. Makinig na. Tawa kayo dyan Pero, di ba nung time niya sabi ko sa kanya, ba't pa in love? Kasi caring siya. Ngayon, hindi na siya caring, so hindi ko na siya mamahalin. Sabi ko, mali yun. Kasi darating talaga yung point na hindi na siya magiging caring. Hindi naman siya magiging caring na everyday, di ba? Darating yung time na ganon. Pero ano na yung magiging basya ng pagmamahal mo? Kasi minsan, kapag sinabi natin na mahal ko siya kasi ganto, ganyan. Mali ng pagmamahal yun. Dapat mong sagot doon, mamahalin ko siya kasi mahal ko siya. Hindi dahil ramdam mo, kundi nag-decide ka na mahalin siya. So kahit anong gawin niya, dahil nag-decide ka na mahalin siya, mamahalin mo pa rin siya kahit anong gawin niya. Ganon yung pagmamahal ng Diyos. Pinili niya na mahalin tayo. Pinili niya. Hindi dahil naramdaman niya o dahil siya yung Diyos. Dahil pinili niya na mahalin ka. Kahit ano pa yung maging kasalanan natin. Ganon magmahal. Namamahalin mo yung tao kasi nag-decide ka na mahalin yung taong yun. Hindi dahil nawala na yung feeling or nawala na yung ginagawa ng isang tao. Kasi in the first place, kung ganon tumingin ng Diyos, wala nang mamahalin ng Diyos sa ating lahat kasi lahat tayo bagsak. Di ba po ba? Amen po ba? Yan. Amen. Parang di pa sure. No? Pero, I hope ganun yung tignan yung pagmamahal. Huwag tayo tumingin sa ginagawa. Tumingin tayo doon sa dinicide natin na mahalin yung isang tao. Kasi ganun din yung ginawa ng Diyos sa atin. Nag-decide siya na mahalin tayo. Kahit sobrang dumi natin. Okay, ang tagal na naman natin. So just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. So tinitira na ni Jesus dito yung mga Pariseo na feeling righteous, feeling matuwid, na hindi kailangan ng repentance. Tapos sinabi niya sa Luke 15:10, sa pangalawang parable, just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Minsan, ang akala natin, yung main message ng parables na to is yung mahanap yung nawala. Pero ito yung lagi sinasabi ni Jesus sa dulo. Anong main message nung dalawang parable? Yan. There will be more joy and yung over one sinner who repents. Bakit ganun? Si Lord yung nagligtas, pero yung hina-highlight ni Jesus, yung nag-repent. Kasi, una sa lahat, ang unang move ni Lord is ipakita niya sa'yo kung gaano siya kalabing, kung gaano siya kabuti sa'yo, and then doon ka na magre-repent. Yung repentance natin, dahil yun sa Diyos. Yung pagtalikod mo sa kasalanan, dahil yun dun sa Diyos. Hindi dahil nag-decide ka na talikuran mo na yung kasalanan.
Pero dahil merong Diyos na hinawakan yung puso mo, tinulak ka na huwag nang ulitin yung ginawa mong kasalanan. At sumunod kay Jesus. Lagi niyong tatandaan na kapag tumalikod ka sa kasalanan, meron kang susundan. Sa mupas kasi sa atin, tatalikuran ko na yung kasalanan na yan. Tapos magpupursige ako na hindi na yan gawin. Doon na naman tayo sa good works pumupunta. Pero imbes na yon, ang gagawin mo, tatalikuran mo yung kasalanan and I will follow Jesus. Kasi siya lang yung makakatulong sa akin, siya lang yung magbabago ng puso ko para magawa kong talikuran yon. Lahat ng mali kong ginagawa. Pati yung mga mali na hindi mo alam na mali. Kaya lagi natin evaluate yung sarili natin para makita natin kung ano yung mali sa mga ginagawa natin. Tama ba yung pagiging estudyante mo? Tama ba yung pagiging tatay mo or pagiging nanay mo? Tama ba yun? Tama ba yung role mo as husband and wife? Tama ba yung role mo as a attendee ng church? Ano ba yung mga dapat mong ginagawa at hindi? Lagi natin i-evaluate ang ating mga sarili. So, ang main message ng three parables, even though dalawa pala yung napag-usapan natin, kasi yung pangatlong parable, ito rin yung ibig sabihin. God's joy in our repentance. And that's why, yung pagtalikod sa kasalanan, everyday. Kasi everyday, lagi tayo natutokso. Everyday, ready yung mundo na magsinungaling sa'yo, yung demonyo, bumulong sa'yo, yung flesh mo, tuksuhin ka na gawin yung isang bagay, everyday yan. Kaya yung repentance, pagtalikod sa kanila, everyday din. Everyday din, yung pag-follow kay Jesus, hindi lang to yearly. Everyday yan actually. Lagi mong i-deny yung mga bagay na gusto mo, dalhin yung kahirapan na gawin yung bagay na yon at i-follow si Jesus. Repentance ang message ng parables na to. Message ng ating team. Tumalikod sa kasalanan at sundin si Jesus. And doon ka magiging disciple ni Jesus. Kasi hindi darating sa point na magiging magaling tayo. Lagi tayong parang laging sumusunod kay Jesus na parang bata na laging kapag nawala si Jesus, iiyak. Kaya that's why sabi ni Jesus, palapitin nyo lang yung mga bata. Kasi ganun dapat tayo sa Panginoon, na parang bata na laging kailangan siya. Na laging nagre-rely sa Kanya. Dahil di darating yung point na kaya na natin na mag-isa. Hindi natin kaya.